Good morning mga tropa. Ito, gawa ulit ako ng video kasi may oras ako ngayon. Dito sa actually wala akong lakad ngayon, mamaya pang hapon. Sabi ko, ang daming tanong na naman. Anyway, nag-take note ako sa mga tanong nyo. Sasagutin ko ngayon kasi ito na, umpisa na ng hiring ngayon. At saka marami na confuse kung ano yung susundan nila. Gusto nila yung direktahan lang, talagang di masayang yung mga oras. Unang-una, marami kayong mga priorities. Okay? Medyo maingay lang dito. Andito nga pala ako sa Maynila ngayon, nandito sa unit kasi tumakas ako doon sa bahay sa Cavite. Napakainit doon sa Cavite. 45 degrees. So dito sa Maynila medyo di masyadong mainit. Pero kailangan nyo laging minom ng tubig para di kayo ma-dehydrate. Mga tropa, ang daming tanong sa akin dito. Kailangan ko sagutin kasi ang daming nag-aabang. Nasabi ko nung nakaraan about sa process, okay naman yon. Kaya lang, nahirapan daw sila dun sa ibang mga requirements. So, ulitin ko dito. Pag kayo galing ng serbisyo, kasi itong dalawang nagtatanong sa akin, Army saka BGMP, kasama na yung isang PNP. I-provide nyo lang basic. Yung transcript nyo pa rin, tapos yung diploma, yung certification nyo sa college, gagamitin nyo dito yung sa college. Tapos yung transcript. So tatlo yan, transcript, diploma, yung parang certification, parang good moral yun eh. Good moral. Then kukuha ka ng CAV. So CAV, Certification, Authentication, and Verification. Kinukuha yan pag college sa CHED. Pagka high school sa DepEd. Okay? So, kayo makainig, yung mga hindi nakatapos ng high school dyan, o hindi nag-high school. Kung hindi naman nag-high school, doon kayo kukuha, hingi kayo sa kung saan kayo nagtapos ng elementary, hingi kayo doon ng Form 137 ninyo. Tapos baka may wala naman yata diploma yan eh. Alam ko Form 137 lang yan. Then yun ang kakailangan ninyo, at saka kukuha rin kayo sa DepEd kayo or sa DIX dati yan eh. Sa DepEd kayo kukuha ng CAV, so Certification, Authentication, and Verification. Kung kayo naman ay elementary graduate, hindi kayo tapos ng high school, at meron kayong NC2 sa TISDA, yun ang i-provide nyo, yun ang i-submit nyo, kasi yun ang kailangan para makakuha kayo ng Siemens book. Okay? Ang dami dito nagtatanong sa akin, mga college graduate pa. Ulitin ko, i-provide nyo yung mga documents nyo sa college. Yun lang. Kalimutan nyo yung yan, yung kung anong saan kayo galing ng serbisyo. Attachment lang yan. Addendum lang yan dyan sa ninyo, sa mga documents. So, ang prerequisite, basic requirements, yun lang muna para makakuha kayo ng Siemens book. Okay? So, sir, paano po yung in-service pa? Pwede pa mag-apply dyan? Yes, pwede kayo. Huwag muna kayo magre-resign or early. Huwag nyong isasara ang pinto nyo sa likod kung hindi pa nakabukas yung pinto nyo sa harap. So, ang gagawin nyo, apply muna kayo, gandaan nyo yung resume nyo, apply muna kayo, ipasa nyo muna yung tatlong interview, yung recruitment interview. Siyempre, mga personnel yan, mga HR yan nagtatanong. Then, plate interview, plate manager mag-interview sa inyo. Ang final interview nyo is yung principal. Okay? So, kasi ang daming mga military na may message, nagtatanong. Wala pong problema. Ang age requirements po natin up to 45. Okay po, magre-refer naman yan dyan sa resume nyo kung ano talaga yung background ninyo, mga experiences ninyo, mga knowledge, expertise, etc. etc. na kung anong ilalagay, ilalatag nyo dyan sa resume ninyo.
ang dami nyo namang mga training dyan. Halos, ano kasi yan eh, alam mo ang pagsisecurity is sa barko is ano naman yan eh, pagkalahatan. Saka may training naman. Basic na training yung mga experience natin dito sa Pilipinas. Pagdating kasi doon sa sa barko, meron din doon si pare training para iisa yung galaw ninyo doon, iisa yung procedure ninyo, screening procedure and security management procedure. Lahat ng gagawin nyo dun is on-board training and experience. So, doon nyo i-apply yung mga pinag-aralan nyo on board. Pero yung mga dito kayo sa Pilipinas, magsisilbing ano na lang yan is backup or stock knowledge ninyo kasi yan ang hinard kayo dahil experience kayo. Pero iba yung trabaho gagawin nyo doon. At least may idea kayo about security management, security operation, patrol, profiling, at saka peace and order, etc. about security. So kaya lang yan ang lagi nyong tatandaan. Tandaan nyo, pumunta kayo doon at security, hindi police, hindi army, hindi navy, hindi PSG, hindi security kung saan-saan. Iisa kayo doon. So, huwag kayong mag-alala kasi kaya nyong ipasa lahat. Okay? Medical. Sir, bumagsak po ako sa medical dahil colorblind po ako. Sa colorblind po, natakil ko na yun nung nakaraan. Alam nyo sa sarili nyo yung capacity nyo dahil kung colorblind kayo. Yung mga white lies na tinatawag, di naman masama. Kung sa kabutihan gagamitin. Advice ko sa inyo, kasi pagka i-read na nila yung yung medical result, pakiusapan nyo ng maayos yung doktor. Maganda naman yung hangarin ninyo, maganda naman yung intention ninyo. Pakiusapan nyo yung doktor na magre-read yan. Siyempre, alam mo na dito sa Pilipinas, may kausapan nyo. So, kayo na bahala. Binigyan ko lang kayo ng tip na pakiusapan nyo. Gamitan nyo ng magic word. So, kayo na bahala kung ano yung iniisip nyo na you are older enough. Okay? Sa mga sabong colorblind na yan, may mga medical findings, pakiusapan nyo yung doktor kasi di naman yan, nakakaintindi naman yan. Tsaka, yan naman is pre-medical examination, lang naman yan. Kailangan dyan talagang physically, fit. But kung yan mga minor na yan is, usapan nyo na lang. Okay? So, huwag kayong mag-alala. Makakaano rin kayo, makakasampa kayo. Lalo na yan halos palapit na kayo Nandiyan na kayo sa, halfway na kayo, malapit na kayo sa final. So, tiyagaan nyo na lang dyan. Eto tanong, Sir, natanggal ako sa ibang kumpanya dahil na involve ako sa mga lasing kong kainuman. Lahat kami na pauwi. Pwede pa ba ako makasampa ulit? Pwede. Pero magbago ka na. Pag tinanong ka ng a-applyan mo sa susunod kung bakit napauwi ka, so kung iniisip mo naman na di ka masamang tao, pakiusapan mo yung manager mo dun sa sa barko na gawang ka ng magandang appraisal para yung lumabas sa papel mo maayos ka pa rin. Tapos of course di mo sasabihin na napauwi ka dahil dun kasi wala nang kukuha sa iyo Ayaw nila yung ganyan, yung lasinggero na papaaway. So siyempre may plano ka pa rin magbarko at magpapakatino ka. Advice ko sa iyo kung magpapakatino ka, pakiusapan mo yung manager mo sa barko, bigyan ka ng magandang appraisal, baguhin mo sarili mo siyempre. Huwag ka nang uminom, iwasan mo na yan kasi yan ang naging factor bakit napauwi ka. And then, pag nag-apply ka sa iba, ikat mo na lang yung tinutulungan kita para lang sa iyo to. Ikat mo na lang yung issue na napauwi ka, so behind ka na lang, mag -1 ka na lang, mag-backward ka na lang na
hindi nila malalaman yung ano mo, yung kung ano nangyari. Kasi di ka talaga kukunin, lalo na yung involved ka sa domestic fight or any criminal activity on board. So di ka talaga kukunin. Meron nga akong isang kaibigan din nag-suffer ng ng depression, anxiety, tapos kung ano-ano sinabi ng doktor on board, sinabi na may problema na sa pag-iisip, nababaliw na, etc. etc. Kasi nga nag-suffer ng ng anxiety, depression. So mahirap palaban 'yan. So sabi ko sa kanya, huwag nang sabihin yun. Instead, magbago ka, gawin mo yung nararapat, huwag mong sabihin yan kasi kahit saan ka mag-apply, i-decline ka talaga. So, awa ng Diyos, pumasa ulit, ngayon on board. On board na siya ngayon, kababa na nga, sasampa na naman ulit. So, okay yon. So, maging maganda kasi minsan yung mga sinasabi ko sa inyo kanina pa na mga white lies na ganon, light lies, okay lang yon. Sa mabuti mo man gagamitin, hindi naman sa masama. Okay? So, okay lang yan. Sir, di ako pumasa sa interview kasi out-minded na block mental block. Okay? Doon sa mga mental block na sinasabi nyo, huwag kayong mag-anticipate. Lagi nyong tatandaan. Paulit-ulit ko sasabihin sa inyo, yung interview is pag-uusap nyo lang yan. Ibinigay mo yung resume mo para tanungin ka doon sa sinulat mo sa resume mo. Huwag ka kabahan. Kasi yan din ang mga turo sa amin ng mga mababang malulupit talagang mga pinakamalulupit pagdating sa interview. Pagsasalang ka ng interview, upo ka, ibigay mo yung sarili mo. Bigay mo yung resume mo. Pag handa mo sarili mo doon sa sarili mo rin sa resume mo kasi yun din itatanong sa iyo. May tanong diyan na outside resume pero related doon sa isinulat mo. O kaya huwag kang mag-alala. Bakit kayo na may mental block? Nakita nyo lang na negro, nakita nyo lang na puti, nakita nyo lang na ibang lahi, tapos mararatil na kayo. Hindi. Huwag niyong isipin kung sinong kaharap niyo. Isipin niyo lagi kung anong itinatanong sa inyo na masagot niyo base doon sa resume ninyo. Lagi niyong tatandaan parehas lang tayo ng kasarian. May 5 tayong daliri, ilong, mata, nakakarinig tayo, nakakaintindi tayo ng basic English. Walang pagkakaiba yan. Hindi kayo pahihirapan ng principal, ng fleet, hindi kayo pahihirapan sa tanong. Itatanong sa inyo lang yung nasa resume ninyo. Kaya, sinasabi ko sa inyo, paikot-ikutin nyo yung resume nyo. Doon kayo mag-focus sa mga sinulat ninyo kung ano yung mga possible questions doon. Diba? O sa halimbawa, naglagay ka doon, o galing ka ng PNP, galing ka ng military, na-duty ka sa perimeter ng isang ng kampo, ng premises. So ano ang duties doon? Ano yung pinaka-basic duties doon? Of course, patrolling, vigilance, observant, high profiling sa lahat ng mga incoming, outgoing person, vehicles, equipments, logistics, etc. etc. We must check 100% na lahat ng papasok, lahat ng lalabas ay properly identified. Okay? Paikot-ikutin nyo yung tanong doon, yung sa isang sinulat ninyo sa resume ninyo. Halimbawa, naglagay kayo na police so-and-so or sergeant ganito, galing ka ng, of course, meron kayong trabaho nyo is mag-security. Ano yung trabaho niyan? Even Navy, Army, Marines, lahat kayo nagpapatrol. Lahat kayo to protect the national security. Ngayon nasa private, to protect the private properties and the people on a certain company. Ano lagi nyo iniisip doon? Siyempre,
Maging vigilant. Ah, just focus whenever there is a potential intruders, there is a possible attack, there is a possible stowaway, there is a possible gate crushers. So lahat iisipin nyo. Kaya nga dapat kasi sabi ko sa inyo we must sure that all the people coming on board is properly identified. Yan ang trabaho natin Mapapasikon mo ba yung taong di properly identified? Ano yung mga dapat kailangan? ID. Dapat valid ID. Face-to-face identification. ID comparison. Di ba? Gesture. Profiling. Ano ba siya? So, andun lahat Lawakan nyo. Bumabagsak kasi nag-anticipate sa tanong. Hayaan nyo lang sila magtanong. And then, kung ano yung tanong, doon sa sa resume nyo, then response, accurate, simple. Okay. Huwag di kayo babagsak dyan. Sana sabihin, may mental block kayo. Huwag kang kakabahan, tao rin kausap mo. Kausapin mo lang na normal. Okay? So, huwag kayong mag-alala. Huwag niyong alalahanin. Ito may nakausap ako kahapon na isang kilala pala ako. Sa isang mall dito sa Maynila. Kasi naglakad-lakad ako, may binili kasi akong pyesa. Nakilala ako, akala ko aaristuin na ako kung anong kasalanan ko Yung niya, kilala kita. Sabi ko, oo, kilala. Sabi ko, bakit ano pong problema? Sabi niya, sir, pwede ba maabala? Sabi ko, bakit? Bakit, sir? Sabi ko, sir, isa ako sa taga-subaybay sa inyo. Sabi ko, ba't mo ko sinusubaybayan? Pabiro yung sinabi ko, sir, matagal ko na gusto magbarko. Police lieutenant itong police. Paano na siya pakapitan? Medyo napapagod na rin sa alam mo ng sitwasyon ngayon. Sabi ko, sige, gawin mo, sabi ko to, i-provide mo yung mga ganitong requirements at document at meron akong papupuntahan kita doon sa isang kaibigan natin, maalalayan ka, ma-assist ka. At itinawag ko doon sa mga tao ko sa onboard ngayon. Ayun, naalalayan daw. Kasi nakita ko maganda naman yung intensyon. Sabi ko, wag mong ipaalam sa CEO mo o sa hepe mo. Sa mga kasama mo, nag-a-apply ka. Sisiraan ng ganyan. Gulatin mo sila yung paalis ka na. Kahit sino sa inyo. Pag kayo nag-a-apply, wag nyo ipapaalam sa sa kapitbahay nyo, sa katrabaho nyo, sa amo nyo, sa supervisor, wag. Itong pagkakataon nyo para magsinungaling. Sabihin nyo lang, meron kayong official business sa family nyo, meron kayong lakad, at stop posting anything which is kung nag-a-apply pa lang kayo. Kasi napupurnada yan. Mag-post kayo, sinasabi ko sa inyo, pag paalis na kayo, yung hawak nyo na flight details nyo, saka na kayo, ready to go na kayo. Huwag kayo pumasa lang ng interview, lahat na. Ipinost nyo na lahat-lahat. Pumasa lang sa flight interview, pumasa sa recruitment, nakakuha lang ng passport, post lahat. Alam nyo, sinasabi ko nga sa inyo bawal dito umasinso, galit ang kapitbahay at mga kakilala nyo, ayaw nila masapawan. Hindi ba? Ipakita nyo sa kanila kung gusto mo, post, pamilya mo lang, ipaalam mo lang sa asawa mo. Asawa mo at anak mo. Kasi pag nangailangan ka dyan ng pera, pag kailangan mo mga training na yan, certificate, kailangan mo kung ano-ano dyan papambayad ng visa o medical, di ka niya natutulungan mga yan. After lang yan, pagka-asensado ka na, nakikita mo, pagka may accomplishment ka, libo-libo ang nag-congratulate at nag-appreciate sa iyo. Pero wala yan, pag umalis ka, wala yan single na pabaon sa inyo, kundi pamilya nyo lang. Alam mo, tandaan nyo yan. Kung gusto nyo maging successful, burahin nyo yung mga taong hindi naman nakakatulong sa inyo. Yun ang pinaka-successful dyan. Magtira ka lang ng kaibigan, huwag sumobra sa 5. Yun talagang kadamay mo sa karamay mo dyan sa
Kasi napapansin ko kami even mga kakasamahan ko dati. Lahat, mayroon nga nagpa-despedina doon ay kakapasa pa lang sa fleet interview sa fleet interview. Kakapasa pa lang nagpa-despedida. Hanggang ngayon walang nangyari sa buhay. Inuna kasi yung yabang. Huwag. Pag nag-apply kayo, magdasal kayo, ugugol nyo yung panahon sa pag-aaral ng mga possible na trabaho sa onboard. Yung itatambay nyo, iinom nyo, mag-jogging kayo, magpalakas kayo, para pag nag-medical kayo, fit. Lahat ng mga pagkain, mga healthy, kainin nyo. Simple lang. Tanggalin nyo yung oras sa barkada. Ilagay nyo muna sa alang-alang yung sarili nyo at ang pamilya nyo. Pag secure na yung pamilya nyo, secured ka na, di doon ka na magwaldas. May pera ka na ngayon, pera mo, puro lang naman utang. Tapos buwan-buwan may naniningil sa iyo. Pamilya mo, nag-iisip, lagi na lang nakadungo sa ibang kapitbahay kasi sila meron, ka wala. Ipon ka muna ng madaming pera. Sumampa ka, mag-ipon ka ng madaming pera. Ilagay mo sa magandang university yung mga anak mo. Kumuha ka ng magandang bahay, bili ka ng magandang sasakyan. Ayun, instant ng kaibigan lumalapit. Mga kaibigan nyo na kaibigan, hindi mga kaibigan ng mga mangungutang. Ayun, sinasabi ko lang kasi experience ko yan Tumanda na nga yung iba dito. Tumanda na iba dito. Paulit-ulit yung cycle of life. Nanonood na lang sa'yo. Kasi bakit? Meron ka na. Sila andun pa rin. Okay, so kaya huwag kayong pag nag-a-apply kayo, gagawin nyo, sarili ninyo lang. Huwag nyo ipaalam in public, huwag nyo ipaalam sa mga kapitbahay, huwag nyo ipaalam sa katrabaho mo, huwag nyo ipaalam sa kung sino-sino. Ikaw lang, asawa mo, anak mo, sarili ninyo lang. Okay, so huwag mag-alala yung mga nasa serbisyo dyan. Kayong mga nasa serbisyo, huwag muna kayo mag-resign. Huwag kayong mag-awol. Remember, kailangan nyo ng NBI at police clearance pag kayo nag-apply. Okay? So, ganda nyo yung record nyo. Para magkaroon ka ng graceful exit. Pero, huwag kayo magre-resign. Mag-leave muna kayo kung ninanais nyo talagang sumampa. Kung sakaling final na kayo ng desisyon at saka nakapasa na kayo lahat-lahat, tsaka ready to go na kayo, ayun. Padala mo na lang resignation mo. Andun ka na sa barko, naglalayag ka na, nasa ibang bansa ka na. Sumisildo ka na doon ng 100,000. Ngayon, magkano ng first contract ng isang security sa barko? Dati kami early 2005, 2006, magkano ang first contract namin? $980. Ngayon 1,000 plus na. Saan mo kukunin yan dito? Sumildo ka lang ng $1,000, $1,500 plus overtime. Mas malaki pa rin dito. Mas stress ka dito sa Pinas magtrabaho. Okay? So, ganun lang. Okay. Itong isa. Sir, ano pong mga tips para sa mga bagong sasampa? Alright. Sa mga bagong sasampa, newly hired, okay, tandaan nyo lagi, i-set aside nyo yung anumang lungkot, although malayo kayo sa pamilya nyo, may oras kayo para dyan. Pag kayo naka-duty, gumising ng maaga, planchado uniforme, malinis, ahit, lahat, malinis, presentable, may mabango, naligo. Gumising ng umaga, mag-report sa officer ng maaga, pumunta sa duty, sa mastering ng mga kasama nyo, kung sa opisina ninyo, ng mas maaga. Hygiene. Okay. Sa loob ng kabina, kasi marami akong mga taong nag-aaway-aaway sa loob ng kabina, may issue. Ano yung issue doon? Yung basura, kung saan-saan tinatapon, meron dyan garbage bin, daily nyo yung itatapon yan. Alternate kayo, magtapon, huwag magtiisan, kasi babaho kayo parihas. Kung may kakabina kang Pilipino, magkakaintindihan kayo. Pero pag may kakabina kang ibang lahi, magkaiba kayo ng kultura. So, mag-usap kayo. Kasi ang mga ibang lahi, bibihira yan maligo.
mabaho talaga dahil di tayo sanay dyan. May mga putok talaga yan, mabaho pa, etc. etc. Kausapin nyo ng mahinahon na huwag ipapasok sapatos natin sa labas o kaya magpalit tayo ng medyas araw-araw, maglaba. So, kailangan pakiusapan lang talaga yan, yung maging mainahon kayo ha. Kasi ang dami kong, nung ako nag-uumpisa, ang dami kong mga naging kakabina na hindi talaga sila nag-uhugas ng paa bago nagpapalit ng medyas for 2 weeks, 1 week or 2 weeks. Butas-butas na nga yan, yun parang gagamitin nila pati sapatos. Talagang, man, it's like a routine rat. Baho. So, titiisin nyo yan kasi plus yung putok sa kilikili. Titiisin mo yan kasi kakabina mo yan. So, pakiusapan mo. Huwag mong awayin. Okay? Huwag mong awayin. Pakiusapan nyo kung ang dapat gawin para di mangamoy sa loob. Sa CR, halimbawa magkakabina kayo. Pag kayo dudumi, unang bagsak pa lang pag-upo mo, pagkaka mo, unang bagsak pa lang flush nyo agad para hindi mangamoy. Para wala kayong away. Di kayo mag-aaway dahil sa amoy. Okay? Yung mga damit nyo na mga labahin, pagkalabahin, tupiin ng maayos, ilagay doon sa shield, ilagay sa plastic, itali para di sumingaw ang baho. Kasi kung upper bunk ka or lower bunk ka, maamoy nyo yan. Okay? So, huwag manigarilyo sa kabina. Huwag sa CR, bawal. Lumabas na lang, tiisin na lang. Ha? Huwag gumamit ng mga electrical equipment na hindi naman pasado sa pat test. Kailangan pinapapat testing mo na yan dyan sa electrician dyan sa barko kung talagang yan ay suitable dyan sa kuryente sa barko. Iba ang kuryente sa barko, iba ang kuryente dito sa lupa. Okay? So, number 1 dyan na pinag-aawayan dyan is hygiene. Okay? Kasi tayo pagka gising sa umaga naliligo, bagong uniforme, bago yan lahat-lahat. Sila pagkagising sa umaga, walang momo, walang toothbrush, magdadamit lang, duty. Ganon sila. So, paunti-unti magagaya ka na lang yan. Kaibiganin mo lang, pakisamahan mo kasi sa loob ng 9 na buwan, 7, 8, 9 na buwan na kontrata, kayong dalawa magkakasama niyan, sama sa lahat ng oras sa duty. Kung ang isa sa inyo pang umaga, ang isa pang gabi, magkaroon kayo ng respeto sa isa't isa. Yung pagbubukas ng pinto, dapat dahan-dahan ng sara. Anuin yung pinto, kabigin yung pinto ng dahan-dahan. Yung hindi tutunog yung lock. Yung parang titi-titi doon, hindi tutunog, hindi lalagapak. Huwag kayo magbubukas ng ilaw. Kasi kung may natutulog, huwag kayo magbubukas ng ilaw, alam kong madilim. Buksan nyo yung CR, yung ilaw sa CR, pinanakasara yung pinto, para mayroon lang kunting aninag na hindi ma-stove yung kakabina nyo. Yan ang tinuturo ko sa mga tao ko noon para hindi nag-aaway-away. Kaya gawin nyo para kung ayaw nyo meron kayong kaaway. Kasi pag kayo nag-aaway, sabay kayong uuwi. Tapos ang karir nyo. Intindihan na lang. Okay. Kung sabay kayo ng duty, mas maganda. Pag sabay kayo nag-duty, parehas kayo naliligo ng maaga, gumising na mas maaga. Parehas kayo gigising na mas maaga, maligo ng tama para wag mong ubusin yung oras kasi yung kasama mo maliligo din. Pag sabi ko sa inyo, jejerbox kayo, kailangan pag upo nyo, pag lumabas na yung bomba, flash agad, 2 sunod para di mangamoy. Bili kayo ng pampabango sa CR, spray kayo ng sa CR para hindi mangamoy. So laging ganun. Pagka naka-break, halimbawa may natutulog sa kabina mo panggabi, ikaw pang umaga, huwag balik ng balik sa kabina para hindi na-istorbo yung natutulog. Kung kayo may mga personal na dyan, mga inday-inday na sa barko, meron na kayong mga syuta-syutaan dyan sa barko, magkaroon ng respeto, magkaroon ng bigayan sa oras, tao lang tayo. Doon mag-uumpisa ang away. Kasi yung isang kakabina nagdadala ng babae, yung kakabina wala. So yan ang isang problema dyan. Marami na akong ilan na pinauwi kung dyan, crew dahil sa ganyang issue. So kung magkakaroon kayo ng inday, limitahan nyo lang. Unang-una, pamilyado kayo rito. Unang-una yung gastos dyan, naan dyan.
mauubos yung pera nyo, ipadala nyo na lang sa pamilya nyo. Okay? So, yan sinasabi ko sa inyo, real talk tayo. So, sa mga bagong sasampa, huwag makikipag-inuman at makikipagbarkada sa ibang department. Kasi pag binarkada kayo, gumawa yan ng kabulastugan, hindi nyo na yan kayang hulihin kasi barkada nyo at kainuman ninyo. Lalo na yung mga taiga ibang department na panay suhol sa inyo ng alak, panay suhol sa inyo ng pagkain, panay suhol sa inyo ng kung ano-ano. Bakit kayo sinusuhulan? Kasi meron yan mga illegal na aktibidad para di nyo hulihin. Kasi once na hinuli nyo yan, ikakanta ka rin yan. Nagbibigay ako sa iyo eh. Pinapainom kita. Kung ano binibigay ko sa iyo. Pag nagkaroon dyan ng kadali-siliti, tuturo din kayo niyan. Masiyan ka sa sweldo mo. Hayaan mo yung sweldo nilang napakalalaki. Ang laki talaga ng mga sweldo ng mga kasamahan mo doon, mga ibang department doon. Sa iyo medyo mababa kasi hindi ka naman ganong posisyon nila. Makisama ka sa lahat. Huwag mong kaibiganin ng tao dyan. Kasi ang trabaho niyo security doon, hindi protector sa mga illegal activities. Ako, marami akong pinauwing ibang lahi, pati Pilipino. Pero naaawa ako pag may uwing Pilipino. Bakit? Hindi nila minahal yung trabaho nila. Ang dami dyan nagnanakaw, dahil na ano daw, na temp lang daw. Ang dami dyan na harassment, ng hipo, may dinala sa kabina, nalasing na ibang lahi. Akala nila gusto na sila, binakbakan, pagkagising, siyempre di alam ng ibang lahi, lasing lang, nagreklamo rape. Ayun, kulong sa Canada. Iwasan nyo yan hanggat maaari. Pag nandun na kayo, huwag kayong magbago. Focus lang kayo sa trabaho nyo. Kain, trabaho, break, tulog, mag-gym, ha? Huwag tamarin, mag-gym, magpalakas. Kasi pag may nagkakagulo dyan, mga lasing na mga nagkakagulo yung mga pasahero, kayo ang mag-ano yan, mag-disengage sa mga, kayo ang mag-restrain sa mga yan. Ay kung ikaw naman balatubat, hindi ka nakahanda sa mga ganyang physical altercation, nakakahiya ka. Yung security nakabalagbag kasi tinapon ng pasahero. Palakas kayo, kahit kayo malilit, malakas. Mag-gym kayo every after workout kayo dun. Palakas kayo, nandyan lahat ng vitamina sa barko at lahat ng masasarap na pagkain. Kayo first contract, kayo kahit second contract na kayo dyan. Kayo naman mga second contract dyan na. Aralin nyo na kung paano gumawa dyan ng tamang report. Response, kung paano sa mga response, sa mga incident response. Incident or accident response, aralin nyo na yan. Paano gumamit ng locklink, reading, paano mag-responde sa mga pasahero, sa VIP, sa crew members, etc. Aralin nyo na yan lahat-lahat. Paano i-operate ang gangway, kung paano ng mga tao, mag-balance, kung paano saan hahanapin, missing crew, kung paano procedure, aralin nyo na yan para ma-promote na kayo dyan. Okay? Magbasa kayo ng mga ibang libro ng mga iba-ibang department para malaman nyo yung ginagawa nila. Alam mong huliin kung ano yung mga kalukuhan ng mga yan. Alam mo yung policy nila kung hanggang saan lang sila At iwasang mag-inom lagi kasi yan ang kakasira nyo yung panay-inom nyo dyan. Kaya kayo nag-iinom dyan kasi libre. Iwasan nyo pa din kahit libre. Kasi yung nagpapainom sa inyo, isa yan sa mga gumagawa ng illegal dyan. Kaya gusto nila na protektahan nyo sila. Kaya ka pinapainom nila. Makisama lang kayo sa barko sa ibang department, huwag niyong kaibiganin. Yun ang babagsak sa inyo, makukompromise trabaho niyo dyan. Magkaroon kayo ng integridad sa trabaho ninyo. Okay, para mas masarap makita ko kayo na supervisor na kayo, official na kayo, nakaka-proud Pilipino. Okay? So, doon sa mga nagtatanong dyan. So, yun lang ang masabi ko sa inyo kasi paghandaan nyo yung interview nyo, gandaan nyo yung resume ninyo kasi dyan at dyan lang yan kukuha ng sagot at tanong dyan sa inyo. Natututo yung mga interviewer na yan sa inyo, hindi naman kasi hindi naman talaga yung mga tulad natin ng mga
naging hands-on sa mga ganyang bagay. But anyway, kung kayo ay sasabak na sa principal, mag-message kayo para ma-assist ko kayo sa mag-guide ko kayo, ma-assist ko kayo sa final interview, mabigyan ko kayo ng mga tips man lang. So siguro ko yun lang muna. Huwag mag-alala dyan yung color blind, pwede kayo sumampa. Usapan nyo lang, gamitan nyo na ng magic word, So yun lang muna. At mayroon pa akong gagawin. So salamat at sana ma-fulfill nyo lahat yan, malakad nyo lahat ng requirements nyo, pumasa na kayo sa interview, masarap mabuhay at kumilos pag marami kang nahahawakang pera sa bulsa. Kasi malaki talaga ang sweldo sa barko kumpara dito sa atin. Yun ang totoo. Okay? So good luck sa inyo. Gabayan nawa kayo.